Bansang ginawang basurahan? Ganyan na kung ituring ang bansang Bangladesh. Tinaguri ang most polluted at isa rin sa most populated na bansa sa buong mundo, na ayon sa pag-aaral ay paglanghap lang sa hangin ng bansa ay nakakabawas ng life expectancy hanggang 7 years. At araw-araw, 3 toneladang mga basura ang itinatapon dito sa mga ilog. At ang masaklap pa, ang pag-inom ng tubig direkta sa gripo ay maituturing ng isang lason. Bakit nga ba naging ganito ang sinapit ng bansang ito? Yan ang ating aalamin sa videong ito. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Sa Timog Asya, matatagpuan ang Bangladesh. Isa ito sa pinaka-most densely populated na bansa sa buong mundo at sa latest na data, ito ay mayroong 173 o 175 milyong population o isang tao kada isang kwadrado ng lupa. Yang damit na suot mo ngayon ay marahil gawa rin sa Bangladesh, sapagkat dito lang naman ginagawa ang ilan sa mga malalaking brands ng damit gaya ng H&M, Zara, Gap at iba pang mga sikat na mga tatak. Pero sa likod ng masiglang industriya ng fashion at clothing ay nababaon naman sa gabundok na basura ang bansa. Andyan ang plastic, toxic waste at lalong-lalo na ang mga retasong tela. Isang bansang unti-unting nababalot hindi lang ng sariling mga basura, kundi ng tambak na kalat ng ibang mga bansa. O isa ng global dumping ground, isang basurahang bansa. Nagsimula ang lahat sa pagsikat ng Bangladesh bilang isa sa pinakamalaking sentro ng paggawaan ng damit sa buong mundo. Noong dekada 80 hanggang ngayon, milyong-milyong piraso ng damit ang ginagawa dito para sa mga higanteng brand mula sa Europa at Amerika. Ngunit sa bawat tonelada ng damit na ginagawa, may kaakibat ding tonelada ng fabric waste, mga tira-tirang tela, reject na products, at sobrang stock na hindi na maibenta-benta at itinatambak na lang sa mga estero o mga kanal. Ito ay kaakit-akit para sa mga malalaking kumpanya, sapagkat ang bansang Bangladesh ay hindi alintana ang kanilang paligid. Mababa ang buwis at napakababa rin ng sahod ng mga manggagawa. Ang isang ordinaryong manggagawa sa pabrika ng tela ay kumikita lamang ng humigit kumulang 5,000 pesos kada buwan o halos 160 pesos kada araw. Kaya hindi na rin nakapagtatakang may makita kang mga batang imbes na nasa eskwelahan sana, ay hinahayaan na ring magbanat ng buto dahil sa kahirapan at pangangailangan. Ang tanawin ng maingay na paligid bunsod ng abala at walang batas trapiko, mabahong hangin, mga kanal at esterong puno ng basura ay mistulang normal na lamang sa Bangladesh. Kahit anong direksyon ka lumingon, ay pawang mga basurang nagkalat ang iyong matatanaw. At mga taong direktang nagtatapon ng kanilang mga dumi direkta sa ilog. Ayon sa Air Quality Index, isa ang Dhaka sa may pinakamalalang polusyon sa mundo. Para kang humihinga ng usok mula sa tambutso buong araw. Sa umaga, halong amoy ng sinunog na plastic, alikabok mula sa konstruksyon, usok mula sa coal plants, at mga sasakyan ang talagang susulasok sa iyo na magpapabigat ng iyong paghinga. Isa ito sa pinakamalalang air polluted na syudad sa mundo. Ngunit hindi lang hangin at lupa ang problema. Maging ang tubig na dapat sanay nagbibigay buhay ay isa ring tahimik na lason. Sa maraming lugar, halos imposibleng makahanap ng malinis na maiinom na tubig. Ang mga balon at underground sources ay kontaminado na ng arsenic, isang mabagsik na kemikal na unti-unting sumisira sa katawan. At kung iisipin mo na baka mas ligtas ang tubig mula sa mga ilog, ay magdadalawang isip ka rin, sapagkat dito,
Libu-libong litro ng untreated sewage waste at industrial chemicals ang dumidiretso sa mga kanal at sa mismong Buriganga River. Ang Buriganga River na dating itinuturing na ugat ng buhay ng Dhaka ay isa na ngayong simbolo ng matinding polusyon at kapabayaan. Araw-araw, libu-libong litro ng untreated sewage waste mula sa kabahayan at pabrika ang dumidiretso rito, kasama ang mga kemikal mula sa textile dyeing at leather tanning industry. Wala nang malinaw na agos ng tubig. Sa halip, maitim at malapot ang anyo nito. May amoy na kayang sumingaw hanggang sa mga kalapit na kalsada. Patay na halos ang aquatic life at ang dating pampang na puno ng kabuhayan ay ngayon ay napapaligiran na ng basura at latak. Para sa maraming residente, wala nang ibang pagpipilian kundi magpatuloy sa pamumuhay sa tabi nito. Kahit alam nilang mismong hangin at tubig sa paligid ay unti-unti nang sumisira sa kanilang kalusugan. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kwento. Sa ilalim ng mga kasunduan para sa recycling, ipinapadala pa rin sa Bangladesh ang libu-libong tonelada ng electronic waste mula sa mas mayayamang bansa. Mga sirang computer, lumang cellphone, printers, TV, at iba pang appliances na wala nang gamit at nagiging isang tambakan na lang ang bansa. Ang dating bansang tinatawag na Land of Rivers ay ngayon ituturing ng ilan bilang dumping ground of the world. Isang titulo na hindi kailanman pinili ng mga mamamayan nito, ngunit unti-unting ipinapataw ng global trade system na mas pinapahalagaan ang tubo kaysa buhay. Ikaw kaibigan, baka isa sa mga damit mo ay gawa rin sa Bangladesh. Anong masasabi mo sa kalagayan ng bansang ito? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.